Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po nagsimbilang kandida sa St. Joseph Chapel at ako po mag-aalay ng dasal sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Panginoon Espiritu Santo. St. Joseph Chapel. Ama, kami po naririto. Humihingi po ng tawad at pasasalamat sa lahat na pinagkakaloob sa amin. Kami po laging hiling ng hiling. Kami po walang katapusan ang aming daing sa iyo. Kaya ngayon po naman kami po ay magtutulong-tulong at magpapasalamat sa iyo sa lahat ng bagay na ipinagkakaloob sa amin. At sana naman po, huwag niyo kaming pagsasawaan. Kung kami man po sana natukulang, kami po sana lagi ng iulan. Wala na po kaming malang sabihin dahil naarok po namin ngayon ang landas ng patungo sa iyo. Ang aming pong pinuntik ng isip laging nasa sa inyo. Napakasarap po pala mabuhay na ikaw ang laging nakapaloob. Kaya sa pamamagitan po ng iyong pag-aalaga sa amin, hanggang kami po nasa ibabaw ng mundo, agapayanan mo na po ang mga taong naniniluhod sa iyo sa tuwing. Lagi mo po sana kami pagbubusan. Kung ano man po sana ang aming ginagawa at kami may mali, huwag mo na po kami pabayaang maligwa. Kasi po, sa kailan ang buhay ng tao. Kaya ako po ay naririto na laging nagsisimula at nag-iilaw ng kandila na ikaw po ang aming laging tinatawagan. Sa lahat po ng bagay, sa hanap buhay, sa lakas po ng katawan, sa problema po namin para huwag gumaganap sa amin. At ang aming buong pamilya malukuban namin na huwag naman silang magkamit ng kalungkutan. Kaya, Amang nasa langit, ikaw po ang buong pag-asa namin. Lalo-lalo na po sa aming mga tinutulungan na mga apo, mga anak. Sa iyo po namin sinasangguni ang lahat. Lagi mo pong hahawanin ang aming lahat. Kasi po, ito na ang naging vision namin na ikaw lagi ang aming tinatawagan sa tuwina. Kaya huwag mo naman din po kaming pagsasawaan. Lalo-lalo na po sa mga hindi magandang aksidente. Lalo naman po sa kapwa-tao na halimbawa mo, mga dimandahan at angkinan. Tulungan mo na po kami lahat. Ang aming pong pagbubukas pinto sa inyo. Kami po lagi mong iilawan, tatandawan sa araw-araw. At lalo-lalo naman po yung may mga karamdaman. Sana po mabuksan ang kanilang kaisipan ng landas at daan tungkol sa iyo, na ang kanilang kagalingan at ang kanilang mga pamilya makalukog pa nila. At lalo-lalo naman po ako, sana po naman Ama, ang lahat ng nagpupunta rito, bigyan mo po ng magandang pagkakataong kagalingan. At kung sakali man po na mayroong lubha ang kanilang karamdaman, alam ko po na sa sandaling salita mo at pitik mo, makakamit po nila. Kaya, Ama, naninikluhod kami lahat sa iyo. Natulungan mo na po kami. Bigyan mo po kami ng magandang pagkakataon. At kung sakali naman po kami nagkukulang, bigyan mo po kami ng liwanag at ilaw, na kung sakalit kami ay nakakasala, kami aayusin mo at bibigyan mo ng pagkakataon, lalo-lalo na po sa mga nasa kulungan, lalo-lalo na po yung mga nagkadimandahan, lalo-lalo na yung po nagkaangkinan sa lupa, lalo-lalo na yung hindi po nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya lang po nila malaman kung naroon na sa sukdulan at nagkaroon ng hatol sa hustisya. Kaya mahal na Panginoon, binigyan po ako ng magandang pagkakataon ngayon. Alam ko po na ang aking sinasabi
nanggagaling sa iyo. Kaya humihingi po ako ng bendisyon sa tuwi-tuwi na huwag mo pong pababayaan ang mga nagpupunta rito. Bigyan mo po ng magandang pagkakataon para mahawan ang daan nila makarating sa St. Joseph Chapel. At lalong-lalo naman po yung mga nasa kulungan. Sana po magkaroon na ng mabilis ng kasagutan. At lalong-lalo naman po yung mga operahin. Sana naman po magkaroon ng lunas at ang hahawak na doktor maging kalapat ang may mga karamdaman. At humihingi din po ako ng tulong sa inyo. Sana po yung mga walang pera magkaroon ng subaybay at meron tumulong sa kanila. Kaya Ama, naririto po, Mother Paring ng Bulacan, may mariing kailingan sa iyo. At lalo-lalo naman po ang paggalang sa mga matatanda at mga magulang na naturingan. At lalo-lalo naman po yung mga mag-asawang nagkahiwa-hiwalay. Sana po'y magkaroon sila ng dagdag na isip mabuksan. Dahil kawawa naman po yung kanilang mga anak na nalulungkot, napipigati. Sa kadahilanan po na kapag ang mag-asawa'y nagkahiwalay, ang namumroblema po ang mga anak. Kaya Ama, Inang Birhen, Mahal na Jesus, sa pamamagitan po ng aking hingi at hiling sa iyo, buksan mo po ang mga bintana ng mga hindi nakakaunawaan. Bigyan mo po ng magandang pagkakataon ang mga taong hindi nagkakaintindihan. Bigyan mo po sila ng kababaan loob. Kagaya po ng aking ginagampanan, Mahal na Panginoon. Hindi po ba at sa kailan na lang ang aking buhay? Nalalaman ko po kung hanggang kailan ang aking tatahakin at dulo ng mundo. Kaya Ama, sana pamagitanan mo po ang aking ginagampanan. Ituro mo po sa amin lahat ang nararapat gawin. At tulungan mo din po ang karapat-dapat tulungan na makararating sa chapel. Lahat ang may mga karamdaman. Kaya Ama, maraming pong salamat sa iyo sa umagang ito. At kami, hindi mo kami pinababayaan. Hindi kami nabibigo sa bawat hilingan. Wala na po kami masasabi kundi sana po ang bawat pamilya magkaroon ng unawaan. Huwag po silang nag-iiringan. Huwag po silang nagmumurahan. Huwag po silang nagkakagalitan. At kung sakali naman po na sila nagkaroon na ng mga pag-aaway-away, sana po sa pamamagitan ng liwanag ng kanila na ito, yung pong magkaroon po sila ng bukas na isip at maayos ang kanilang bawat sulok. Dahil ako na rin po bilang mother pa rin ang nagsasabi sa tao na alam nyo na ano po ang edad ko ito. Napakahirap mabuhay sa mundo. Mahirap itagpos ang buhay kung paano ang pakaliwa at pakanan. Napakahirap din tumuklas ng hanap buhay. Napakahirap din humanap ng kakasamahan sa buhay. Napakahirap din magsukli at magpatawad. Kaya Ama, alam po sa araw at oras nito, May 3, 2026, kayo na po ang bahala sa amin lahat. Ang buo po pinasasakupan ng mga taong nilalang. Ang lahat po ng simbahan, ang lahat po ng munisipyo, ang lahat po ng mga ospital, ang lahat po ng kulungan, ang lahat po ng mga may nagagawa, mga barangay at kapitan. Tulungan mo po kami at sana po sa aming panalangin sa araw at oras nito, yung hindi nagkakasundo-sundo, hindi nagkakasulian, at hindi na po dapat pahabain ang problema at magkaroon na po sana agad ng solusyon. Kasi po pagpahabain ng mga dimandaan, problema po malaki. Kaya po sana, Ama namin nasa langit, ako po'y naririto ang lugar po na ito, St. Joseph Chapel, Barangay Taguig-Ginto, Bulacan, humihingi po ng kapayapaan, katahimikan sa buong sandaigdigan. At hindi ko na po pakahabaan at muling marami pong salamat sa aking dinalaw. Lahat po ng may mga kaarawan, bumabati po ako sa matiginting na inabot ng buhay, ng kanilang buhay. Bumabati po ako ng maligayang kaarawan sa lahat ng may kaarawan. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa liwanag po ng kandilang ito, ako po bigyan ng hiwaga ng Diyos. Ang liwanag daw po ng kandila ang pinakamaganda sa buhay ng tao para makaniig ninyo ang ating mahal na Panginoon. At ito daw po ang isang pinaka-number 1 kasi ang ilaw
ibilang ang liwanag daw po ng kandila. Kaya po kayong lahat na naririyan, isinasama ko po sa kandila na iligtas tayo sa aksidente, sa lahat ng bagay at ang mamayani sa atin ang pintuan at hagdanan ng Diyos sa kaliwanagan. Amen. Maraming po salamat. Babay po sa lahat ng nakikinig at nakikisa sa St. Joseph Chapel. Mother pa rin ng Bulacan. Babay po. God bless po. Ako po ay nanalangin May 3, 2026 dahil ito po pala ibinigay sa akin pinaka-labor day ng Panginoon na ang aking pong mga naaabot na kakilala ay pinaratingan po ng kaprasong mensahe ng Panginoon. Kaya pinaabot ko sa inyo kung nakarating man sa inyo mensahe, iyan ay bigay sa akin. Maraming salamat sa inyo dahil kayo ay nakiisa sa lugar na ito na hanggang ngayon ay nakatindig dahil hindi naman magaganap ito kung hindi dahil sa mga pagtulong nyo. Salamat sa lahat ng tumulong sa St. Joseph Chapel ha. Lalo yung nagpupunta o sige babay na lahat ang may karamdaman. Diyos ang ating patnubay.